Hello mga kamangyan! So, ah, for today, gagawa tayo ng video sa mga katanungan nyo kasi maraming may message sa akin. So, wala talaga akong planong na gumawa na tong video na to. Kaya lang, after na nabasa ko yung comment, then magre-reply ako, limited lang yung character na pwede kong tawag to, explain. So, sabi ko, gagawa na lang ako ng video para in case na may mga tanong, is doon na lang nila, panoorin na lang nila. Kung same question. Just like na yung mga nagpi-PM sa akin sa WeChat, sa TikTok ko, ah, halos same yung tanong nila. Sasagutin ko na lang dito lahat-lahat para isahang sagot na lang. Kasi medyo yung isang tanong, papatungan na isang tanong, tapos pare-parehas na sila ng tanong, pero iba-ibang tao. So, i-explain ko dito. Ito yung unang nagtanong, sabi ni Sisi dito is, dito kaya sa Pinas, pwede ako maka-open ng Bank of China para pag umuwi ng China, maka-withdraw ako for emergency. Yes, pwede sis. Pwede ka mag-open sa Pinas ng Bank of China basta kompleto ka ng requirements. Actually, nag-inquire kami ni Habi. Nakita namin ni Habi sa internet yung Bank of China na meron din sa China. So, we decided to inquire. Hindi kami nakapunta sa office but tumawag kami through landline. So, yung office yung bank is located sa Taguig according dun sa Google. Then, so tumawag kami sa landline nung nakausap namin yung customer representative is nagtanong ako kung ano yung mga list ng requirements para makapag-open kami sa Pinas. So, usually yung basic requirements like you need 2 valid IDs, source of income, like pag may work ka, kailangan mo ng COE, company ID, ITR, just like that. Pag may business ka, kailangan mo ng business permit, then picture, then magpipill up ka lang, tapos maintaining balance na maintaining balance mo doon na, I don't remember kung 5,000 more or less, ganun. Yung requirements na para makapag-open ka ng bank account sa Bank of China sa Pinas. Then, so, pwede ka rin magamit yung ATM mo. Pwede ka makapag-withdraw yung sa Bank of China dyan sa Pinas, dito sa Bank of China dito. Pwede ka kahit anong bank mo, pwede ka maka-withdraw dito. Pero may certain charges lang. Yun nga lang, mas malaki pag hindi same bank. Basta Mastercard or Visa yung nakalagay sa ATM machine, makaka-withdraw ka. Kasi na-try namin. Yung card ko, kaya kong mag-withdraw dito sa any bank. BDO ko, pwede ako makapag-withdraw dito. Yun nga lang, malaki yung charges. So, any bank pwede siya, walang problema. So, sana nasagot ko yung tanong mo. And, so, yung next na tanong is, yung Bank of China ba sa Pinas, same dito sa China? Pwede ba siyang magamit dito, Mi? So, yung Bank of China dito sa China at sa Pinas is same company. Kung ga-affiliate sa, like for example, BDO, maraming branches, ganun din siya. So, pwede mo siyang magamit dito. Yung card mo dito sa China, pwede mo magamit sa Pinas. Same as yung card mo sa Pinas, pwede mo magamit dito sa China with certain charges. Based sa experience ko ha, guys. Huwag niyo akong awayan kasi lahat ng sinasabi ko is base sa mga experience ko. So, yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo, Mi. Ito pa. Ito yung next na tanong is, pwede din kaya kahit di naka-permanent visa? So, guys, actually, first na pagpunta namin dito is na nagtanong kami kung pwede ba kami makapag-apply na Q1 yung visa ko. Kasi, on process pa. Wala pa akong permanent visa, Q1 pa lang, pero nakapag-apply na kami. Pumunta na kami sa bangko, nagtanong na kami. So, ang sabi is, big no. No. So, kailangan mo,
may resident visa kasi mag-a-apply ka ng bangko, hindi ka naman mag-i-stay dito, what for, 'di ba? So, lahat ng nag-a-apply kailangan na mag-i-stay sa China. Mag-i-stay ng matagal. So, kailangan mo ng residence visa. Sis, kailangan mo ng residence visa para makapag-apply ng ng bank account dito sa China. Katulad nung students, yung student pwede silang apply dito student visa. So, ang requirements lang nila is same lang din, pero kailangan nila ng school admission. Yung katunayan na student sila dito. Then may mga business naman dito from other, makakapag-open din sila. Basta may may papakitang documents na nag-proof na may business sila dito. So ganun. Sana nasagot ko yung tanong mo, sis. Ito pa may tanong. Sabi niya, yung China, yung CHC mo ba sis dapat 6 months bago mag-apply back? Baka ibig sabihin niya dito yung China bank ko daw dito is dapat 6 months. Yes sis. Actually, kailangan naka-permanent ka 6 months. Usually yung first qualifying months mo dito pag nag-apply ka is 6 months talaga. Pero yung pinuntahan naming bank, una, ayaw tanggapin kasi 6 months lang. So, mas prepared nila yung 1 year. So, nakipag-usap lang yung asawa ko dun sa teller ng bank. At ewan ko kung ano pinag-usapan niya, in-explain niya. So, tinanggap naman kahit na 6 months. Kasi sabi, i-renew naman namin yon. So, yun lang yung binigay sa amin ni immigration that time. So, sila yung nag-usap. So, nabigyan naman ako ng bank account kahit na 6 months lang yung visa ko that time. So, ito hindi ko alam sa iba. Sa akin, medyo nag-alanganin pa sila sa 6 months. Baka sa ibang bangko, hanapan ng mas matagal na visa. So, yung sa amin, medyo umalma si teller na bakit 6 months lang. So, kinausap lang ng asawa ko kaya napapayag niya. Yun yung sabi ng asawa ko sa akin. So, ewan ko sa ibang bank. So, sa case ko, ganun yung nangyari. So, yun lang guys. Ayun lang sis, sana nasagot ko yung tanong mo. So, yun guys. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo. So, kung may mga katanungan pa kayo or kung may mga hindi pa kayo naintindihan, mag-comment lang kayo dyan or i-PM nyo ako. Willing to help ako and willing to assist. So, dapat i-share natin yung mga nalalaman natin sa mga kapwa natin Pinay na nandito sa China. So, yun nga guys. Kung may tanong kayo, so, message lang or comment lang kayo dyan. So, don't forget to follow me for you to know sa mga i-upload kong video na tutorials for you to know when you got here in China. So, thank you. Paalam.